Kumusta kayo dyan? Si Vino ito at welcome back ulit sa ating panibagong video. Sa video na to, ang tatalakayin natin at ang ide-demo ko ay yung Termux command na kung saan pwede tayong mag-capture gamit yung camera natin sa phone. Di ba meron po tayong camera sa phone, it's either nasa rear or yung front camera. Meron pong command sa Termux na kung saan pwede po natin execute yon at magka-capture po siya o magpipicture po siya. So, ang requirement po nito ay kailangan, syempre, dapat meron po tayong Termux. Yung Termux po dapat ay installed through F-Droid. Hindi po dapat doon sa Play Store. Dapat po sa F-Droid. At mag-i-install din po tayo after no ng Termux API. Ito po yung pinaka-importante. Isa pong tool ng Termux. Ang tawag po doon ay Termux API. Kailangan din po parehas sila na install doon sa F-Droid. Kung first time mo pong mapadpad dito sa channel na to, iniimbitahan po kitang mag-subscribe dito sa aking channel. Meron pong libreng subscribe button dyan sa baba. Libre po yan. At meron pong notification bell na kapag click mo po ay laging magno-notify po sa inyo na meron tayong bagong video. Libre po yan ha, libre. Pindutin nyo na po. Una, kailangan meron tayo nung F-Droid application. Yung F-Droid, doon natin i-install si Termux. Hindi po natin kailangan i-install po si Termux sa Play Store. Kailangan sa F-Droid po kasi hindi updated po yung nasa Play Store. So, kailangan po meron po tayong install. Itong makikita nyo po dito sa application na nasa taas ay F-Droid. Pwede nyo pong install yan gamit yung isang sa website nila na F-Droid. Pag napunta nyo na po itong website, dyan na po kayo mag-i-install. Ida-download nyo po yung F-Droid at i-install. Pwede nyo na pong pindutin yung install dun sa taas at may install na po yan. Kapag meron na po kayong F-Droid, pwede na po nating i-install yung Termux dyan. Meron po tayong separate na tutorial para sa pag-install po ng Termux gamit po yung F-Droid. Then, search po natin yung Termux. So, ngayon, kailangan po nating i-update siya. Pero installed na po siya. Update na lang po natin. Kung wala pa po kayong naka-install, nakalagay naman po dyan is install. Puntahan nyo na lang po yung isa kong video na kung saan nagturo tayo kung paano ma-install yung Termux gamit yung F-Droid. And kapag nakapag-install na po kayo, ng Termux, pwede nyo na pong i-open yan. By default, kailangan po itong i-update lahat po ng mga repositories. And wala pa po dyan yung command na para sa Wi-Fi scan. So, kailangan mag-install pa tayo ng tinatawag na Termux API. Doon pa rin po yan sa F-Droid. So, punta ulit po kayo doon sa F-Droid at maglalagay po kayo dito ng hanapin nyo po yung API. So, makikita nyo nga po nasa baba niya na yung API. Ayan. Functions from Termux. Ito. Yan, ito. Nasa baba, di ba? So, install lang po yan. At kapag nakapag-install na, okay na po yan. Exit nyo na lang po yan at balik po kayo doon sa Termux. Kung makikita nyo po, meron pong another Termux pero may API na po. Pag i-click nyo po yan, hindi po yan yung mismong Termux. So, hanapin nyo lang po yung Termux mismo. Ito, nasa kaliwa. Paano ba natin masiguro na yung API ay naka-install na? So, tatype lang po natin ay Termux, then tab. Yan.
Marami pong API command dyan. Kung makikita nyo po, meron pong API start, API stop, then camera info. Ayan po, nandito oh, sa may bandang gitna. Yan. So, ibig sabihin, meron na po siyang API, na-install na po talaga siya. So, escape na po natin. Enter lang natin. Termux. So, ang command po ay ito pong Termux. Sana ba yun? Sa Termux camera, dalawa po yung gagamitin natin dito. Yung Termux camera info at Termux camera photo. So, dito sa Termux camera info, yan po muna yung una natin kailangan execute. So, ano ba tong Termux camera info? Dito makikita natin kung ano yung mga information ng camera available dito sa ating device. Ang gamit ko nga pala ay Vivo phone. So, wala naman po atang device na walang camera. Yun. Lahat naman ata ng Android phone ay may camera. So, dalawa lang po ang nakikita natin na available dito sa phone ko. Ang pinaka-importanting information ditong makukuha natin ay ito, ID. Ayan, ID number. So, nakalagay naman yan, facing front. So, ibig sabihin, yung camera na to ay na tinutukoy dito yung front camera. So, yung ID number 1 ay front camera. Meron siya sa unahan. Yun nga pala, ang tawag po dito sa information na to o yung data na to ay naka-JSON type data. JSON po siya. Dito naman, ID number 0, facing back. So, yung camera po ito dun sa likod. So, yun po yung tatry natin paganahin. O, paganahin natin pareho. O, isa lang. Yung nasa back lang. Magka-capture po tayo sa back. So, ID 0. So, kapag wala pong lumabas ng ganito, ibig sabihin hindi niya po nakuha yung information ng mga camera. Pwedeng may problema yung Termux o yung phone mismo kung bakit hindi ma-access yung camera. Importante po meron makitang information dyan. Okay. Ito na po kung paano naman natin magagamit yung pag-capture. Doon na po tayo sa pag-capture. So, Termux dash camera dash photo. So, photo. Try nga natin i-enter to. So, sabi dito, missing file argument. So, ang mga kailangan lang naman dyan ay yung ID number. So, dash C. Ibig sabihin yan, yung argument yan ha, dash C, tapos anong gagamitin natin na ID? Yung 0, di ba? Yung back camera. Then, yung file name. Halimbawa, back camera. Capture image. Image na lang. Image.jpg. Yan. Then, enter. Itong JPEG na to, ito yung magiging file name after mag-capture. Then, enter. So, magtatanong muna pala ito kung i-allow ba natin si API or si Termux API sa nagamitin tong command na to dito sa application. Siyempre, gagawin natin is while using the app. Ulitin na lang natin ulit. Capture. Yun, wala nang error, ibig sabihin niya nakapag-capture na siya. Paano natin malalaman? Mag-ls lang tayo, back camera image. So, meron. Nagkaroon na siya ng image. So, hindi po natin to basta ma-view sa direkta dito sa Termux directory. So, i-move natin to dun sa storage device. So, i-move natin para ma-view natin yung na-capture. Back camera, then storage.
Then, lagay natin dun sa downloads. Yan. Then, pwede na natin i-open yung file dun sa downloads. So, ito na po yun. Back camera image.jpg. Ito na po yung na-capture niya. Oh. Yan. So, napakadali naman lang po ng command. Ang importante ay na-install natin yung API, Termux API, at na-install din po natin yung Termux sa tamang application. Ibig sabihin, dapat parehas sila sa F-Droid in-install. And yung command lang po ay -c, then yung file name. Yun lang. Kung nagustuhan mo itong video na to, huwag mong kalimutan i-click yung like button, at kung may katanungan ka, pwede kang mag-comment dyan sa baba. Sa susunod ulit.